Tusok-tusok sa gabi? Akala mo dahil lang sa edad? May lihim na lason sa ugat. Alamin ang limang hakbang. Panoorin sa Gintong Gabay. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam na tuwing gabi, kung kailan handa na kayong magpahinga, ay doon pa magsisimulang magparamdam ang kakaibang tusok-tusok sa inyong mga paa? Yung para kayong naglalakad sa bulak dahil manhid ang talampakan, o kaya naman ay may biglang gumagapang na init at tila kuryente na lumalabas mula sa kung saan? Madalas, kapag idininga natin ito, ang isasagot sa atin ay, hayaan mo na, normal lang yan sa nagkakaedad. Pero bilang doktor, nais ko pong sabihin sa inyo, hindi po yan normal. Ang totoo, may isang lihim na lason na dahan-dahang sumisira sa mga pinong ugat ng inyong katawan gabi-gabi. At ang nakakagulat, hindi mo kailangan maging diabetic para maranasan ito. Bago tayo magpatuloy, kung nararamdaman nyo rin ito, pakipindot muna ang like at mag-subscribe sa ating channel para masiguro nating makakarating ang gabay na ito sa iba pa nating mga kasama na nangangailangan ng tulong. Ngayon, hihimayin natin kung paano ito pinasisimulan ng ating mga simpleng ugali at kung paano natin ito mapapahinto bago lumala at maging huli ang lahat. Bakit nga ba tinatawag itong hirap na hindi nakikita ng iba? Alam ko ang bigat na dala ninyo. Ang mahirap kasi sa pakiramdam na manhid ay hindi ito nakikita ng ibang tao. Kapag may sugat ka, may benda. Kapag may bali ka, may cast. Pero kapag ang mga ugat o nerves mo na ang may pinsala, ikaw lang ang nakakaalam ng hapdi. Para kang may suot na makapal na medyas kahit wala naman. Marami sa inyo ang nagbabahagi sa akin. Nahihirapan na kayong magbutones ng paborito ninyong baro dahil hindi na nararamdaman ng dulo ng inyong mga daliri ang pela. O kaya naman tuwing mamamasyal kasama ang pamilya, kailangang laging nakatingin sa ibaba dahil hindi na sigurado ang bawat hakbang. Nawawala ang balanse at kasabay nito, unti-unting nawawala rin ang inyong kumpiyansa na lumabas ng bahay. Ang peripheral neuropathy ay hindi lang basta sakit sa pisikal. Isa itong magnanakaw ng kaligayahan. Ninanakaw nito ang katahimikan ng inyong pagtutulog dahil sa walang tigil na tusok-tusok na parang may mga langgam o maliliit na karayom na nakatusok sa inyong balat. At ang pinakamasakit sa lahat, yung takot na baka isang araw tuluyan na kayong hindi makalakad ng mag-isa. Baka maging pabigat sa mga mahal sa buhay. Nakikita ko sa inyong mga mata ang tanong na, hanggang dito na lang ba ito? Wala na ba itong lunas? Gusto kong hawakan ang inyong mga kamay at sabihin, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Ang nararamdaman ninyong pamamanhid ay hindi isang parusa dahil sa inyong edad. Ito ay isang malakas na alarm clock o babala ng inyong katawan. Sinasabi nito sa inyo na ang inyong mga nerves, ang mga kable na nagdadala ng mensahe mula sa inyong utak patungo sa inyong body, ay kasalukuyang nagugutom o kaya naman ay unti-unting nalulunod sa pamamaga. Kayo po, ano ang mas madalas ninyong maramdaman kapag gabi? Pamamanhid ba? Tusok-tusok na parang karayom? O yung parang may gumagapang na init? I-type niyo po sa comment section sa ibaba ang inyong nararanasan para malaman ko kung paano ko pa kayo mas matutulungan. Bago natin pag-usapan kung paano ito hihilumin, kailangan muna natin kilalanin ang salarin. Dahil hindi natin matatalo ang kalaban kung hindi natin alam kung saan siya nagtatago. Handa na ba kayong malaman kung ano itong lihim na lason na ito? Ano nga ba itong lihim na lason na sumisira sa ating mga ugat? Ang sagot po, sugar toxicity o ang paulit-ulit na blood sugar spikes, ang biglaang pagtaas ng asukal sa ating dugo pagkatapos natin kumain. Ito ang malaking katotohanan na madalas ay hindi natin naririnig. Akala ng marami, basta hindi ka pa opisyal na diagnose na may diabetes o kaya naman ay sinabihan ka ng doktor na, borderline lang naman ang sugar mo, ay ligtas ka na. Ang akala natin, walang pinsalang nangyayari sa loob ng ating katawan. Ngunit ayon sa mga bagong pag-aaral, ang pinsala sa ating mga nerve tissue ay mag-uumpisa ng tahimik, buwan o taon pa bago lumabas na positibo ka sa diabetes. Paano ba ito nangyayari? Isipin ninyo ang inyong mga ugat o nerves na parang mga kable ng kuryente.
Ang mga kable na ito ay may protective coating o balot, isang proteksyon na tinatawag nating myelin sheath. Kapag ang asukal sa ating dugo ay biglang tumataas ng paulit-ulit araw-araw, ang labis na asukal na ito ay nagiging parang mga maliliit at matatalas na bubog. Gabi-gabi, habang kayo ay natutulog, ang mga bubog na ito ay unti-unting sumusugat at kumakain sa balot ng inyong mga ugat. Kapag manipis na ang balot, doon na magsisimulang mag-short circuit ang kable. Doon na papasok ang maling signal, ang tusok-tusok, ang init at ang pamamanhid. Pero, Dok Reyna, nag-iingat naman ako, hindi naman ako mahilig sa matamis. Marahil iyan ang iniisip ninyo ngayon. Ngunit alam niyo ba na marami sa ating mga nakasanayang ugali na akala natin ay healthy, ay lihim palang nagpapataas ng ating asukal? Halimbawa, ang pag-inom ng mga tila healthy na fruit juices o powdered drinks sa umaga. Dahil tinanggal na ang fiber sa mga prutas na ito, ang natira ay puro likidong asukal o liquid sugar. Ang likidong asukal ay isa sa mga pinakamabilis na paraan para biglang tumalo ng inyong blood sugar. Sa loob lang ng 15 minuto, gising na gising ang asukal mo at ang mga ugat mo naman ay nagsisimula ng mairita. Isa pang halimbawa ay ang walang patig na pagmeryenda. Kuwampiram naman ang kinakain ko, Dok. Isang biskwit lang tuwing alas 10, isang pirasong tinapay tuwing alas 3. Ang problema, tuwing nangangatot-ngatot tayo, binibigyan natin ng katawan ng dahilan para maglabas ng asukal at insulin. Hindi pa nakakapagpahinga ang inyong mga ugat mula sa almusal, binabahan na naman natin ito ng panibagong asukal. Ang resulta, oxidative stress at talamak na pamamaga o chronic inflammation. Parang laging may maliit na apoy sa dulo ng inyong mga paa. Ngayong alam na natin kung paano ginagawa ng asukal ang pinsalang ito. Ang tanong, paano naman natin ito aapulahin? Paano natin bibigyan ng pagkakataon ang inyong mga ugat na maghilom? Huwag po kayong mag-alala, hindi ko sasabihin sa inyo na bawal na kayong kumain habang buhay. Ang susi sa pagpapatigil ng lihim na lason ay hindi extreme diet, kundi ang tamang diskarte sa inyong pinggan. Ang unang gintong gabay natin, huwag nating hahayaan na maglakbay ang carbohydrate ng mag-isa sa ating katawan. Kapag kumain kayo ng isang mangkok ng puting kanin, tinapay o biskwit ng walang kasama, mabilis itong natutunaw at nagiging asukal. Parang rumaragas ang baha na sumasakit sa inyong mga ugat. Pero kapag binalot natin ang carbohydrates ng protina at healthy fats, bumabagal ang pagpasok ng asukal sa inyong dugo. Sa susunod na kakain ng kanin, siguraduhin may kasamang nilagang itlog, sahog na isda, o kaya ay ilang hiwa ng abukado. Ang taba at protina ay magsisilbing preno para hindi biglang tumalo ng inyong asukal. Mas banayad ang pasok ng enerhiya, mas masaya ang inyong mga nerves. Ang ikalawang hakbang ay ang pagbibigay ng pahinga sa ating katawan. Marami sa atin ang nakasanayan na habang nanunood ng telebisyon o napapahina sa hapon ay laging may dinudukot na biskwit o crackers. Ang katotohanan, kapag walang tigil ang ating pagnatngat, ang ating pancreas ay walang tigil din sa paglalabas ng insulin. Laging pagod ang inyong sistema at laging may pamamaga sa inyong mga daliri at talampakan. Subukan nating ibalik ang disiplina ng 3 regular na kainan sa isang araw: almusal, tanghalian at hapunan. Kung talagang nagugutom sa pagitan ng mga oras na ito, imbis na biskwit na gawa sa harina, pumili ng isang dakot ng mani tulad ng almonds o cashews. Bakit? Dahil ang mani ay hindi nagiging sanhi ng sugar spike. Binibigyan mo ng sapat na oras ang iyong mga ugat na huminga at magsimulang maghilom. Dumako naman tayo sa ating mga inumin. Sinasabi ko sa inyo, ang likidong asukal ang pinakamabilis na magpalala ng tusok-tusok sa gabi. Kung kayo ay mahilig sa mga 3-in-1 coffee, flavored juices o soft drinks, dahan-dahan natin itong palitan. Ang mga inuming ito ay walang fiber, kaya diretsong sunog ang dala sa myelin sheath o balot ng inyong ugat. Ano ang pwedeng ipalit? Subukan ang plain na kape o tsaa na walang asukal. Kung naghahanap ng lasa, maaari nating lagyan ng kaunting piga ng kalamansi o limon ang ating malamig na tubig. Sa unang ilang araw, baka hanapin ng inyong panlasa ang tamis.
Pero kapag naisip ninyo na ang bawat baso ng tubig ay parang ulan na nagpapalamig sa nag-aapoy ninyong paa, mas madali na itong piliin araw-araw. Ang ika-4 na gabay ay tungkol sa nutrisyon ng inyong nerves. Ang ating mga ugat ay nangangailangan ng mga partikular na bitamina para manatiling matibay ang kanilang proteksyon, partikular na ang bitamina B12. Ngunit alam nyo ba na may ilang karaniwang gamot gaya ng ilang gamot sa diabetes o maintenance sa asido sa sikmura na kung matagal nang iniinom ay maaring nagiging sanhi ng hindi pagka-absorb ng vitamin B12 sa inyong katawan? Kapag kulang ka sa bitaminang ito, mas madaling mapinsala ang iyong mga ugat kahit pa binabantayan mo ang iyong pagkain. Kaya naman, sa inyong susunod na pagbisita sa inyong doktor, magtanong po kayo, Dok, baka po kailangan ko ng vitamin B complex o B12 para sa aking pamamanhid? Ang pakikipag-usap sa inyong doktor ay isang mahalagang hakbang sa inyong paggaling. At ang ika-5 hakbang na maaari ninyong gawin mamayang gabi bago matulog. Tulungan natin ang sirkulasyon ng dugo patungo sa inyong mga paa. Bago humiga, dahan-dahang imasahe ang inyong mga binti at paa gamit ang kaunting natural na langis tulad ng coconut oil. Ang pagmamasahing ito ay nagbubukas sa mga maliliit na daluyan ng dugo na nagdadala ng nutrisyon at oksihina sa mga nagugutom na ugat. Sabayan nyo rin ng simpleng paggalaw ng mga paa, itaas at ibaba ang mga daliri habang nakaupo. Sa pamamagitan ng mga maliliit na awi ng ito, unti-unti nating pinapatahimik ang burning sensation o inip na madalas na gumigising sa inyo sa kalagitnaan ng gabi. Ang paghilom ay hindi nangyayari sa isang pikit mata. Ito ay nabubuo sa bawat tamang desisyon na ginagawa natin bago matulog. Marahil habang pinapanood ninyo ang mga hakbang na ito, may kaunting alinlangan pa rin sa inyong puso. Baka iniisip ninyo, Doktora Reyna, matagal ko nang nararamdaman ito. Baka huli na ang lahat para sa akin. Nais ko pong sabihin sa inyo ng buong tapat, hindi po huli ang lahat. Ang ating katawan ay may kamanghamanghang kakayahang maghilom, basta't ibigay natin sa kanya ang tamang alaga at tamang pagkakataon. Kapag sinimulan ninyong alisin ang paulit-ulit na pagbaha ng asukal sa inyong dugo at binigyan ng inyong mga ugat ng pagkakataong makahinga, mapapansin ninyo ang unti-unting pagbabago. Maaaring sa unang ilang gabi, mapapansin ninyo na mas banayad na ang tusok-tusok. Mas humahaba na ang tulog nang hindi nagigising sa init. At sa bawat gabing mas nakakapagpahinga kayo, doon mas mabilis na nag-aayos ang inyong katawan. Ang laban na ito ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng isang perpektong diet na hindi ka nakakain ng masasarap na bagay habang buhay. Hindi rin ito tungkol sa paghabol sa mga perpektong numero sa laboratorio araw-araw. Ang pinaglalaban natin dito ay ang inyong kalidad ng buhay o quality of life. Pinaglalaban natin na muling maramdaman ninyo ang sahig ng may katatagan kapag kayo ay tumatayo sa umaga. Ang maibalik ang inyong kumpiyansa na lumabas ng bahay upang mamasyal ng hindi natatakot na matumba. Ang muling mayakap ang inyong mga apo at maramdaman ang lambot ng kanilang mga kamay na walang humahadlang na pamamanhid. Iyan ang tunay na kahulugan ng kalusugan. Ang patuloy na mabuhay ng may kalayaan, may dignidad at may kagalakan kasama ang mga taong nagmamahal sa inyo. Ang hiling ko lang po sa inyo ay consistency. Ang patuloy at tapat na pagpili sa mas mabuting desisyon araw-araw. Kung nagkamali man kayo ngayong tanghali at nakakain ng matamis, huwag po kayong masiraan ng loob. Bumawi po kayo sa hapunan. Ang bawat tamang kombinasyon ng pagkain, ang bawat baso ng tubig na ipinalit ninyo sa matamis na inumin, at ang bawat minutong iminasahe ninyo sa inyong paa bago matulog ay mga gintong desisyon na naglalapit sa inyo sa paggaling. Huwag nating hayaan na ang neuropathy ang magdikta kung hanggang saan lang ang kaya ninyong gawin. May kakayahan kayong bawiin ang kontrol sa inyong katawan. Kaya naman, sa ating pagtatapos, tandaan ninyo na hindi kayo nag-iisa sa biyaheng ito. Nandito ang inyong pamilya at nandito rin ang buong komunidad na handang sumuporta sa inyo. Kung ang mga payong na narinig ninyo ngayong araw ay naghatid sa inyo ng pag-asa, o kung may kakilala kayong kapamilya na gabi-gabi ring nagtitiis sa pamamanhid, pakishare po ang video na ito sa kanila. Huwag po nating itong ipagkait.
Ang simpleng pagpasa ng tamang kaalaman ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Mag-subscribe na rin po kayo sa ating channel para palagi kayong kasama sa mga susunod nating talakayan. At bago po kayo umalis, may munting pakiusap ako. I-comment ninyo sa ibaba ang inyong edad at kung aling bayan o probinsya kayo nanonood ngayon. Gusto ko po kayong makilala at mabati dahil ang pamilyang Gintong Gabay ay isang komunidad na nagdadamayan at nag-aalagaan sa kalusugan. Alalahanin po natin palagi, ang maagang babala ay hindi po hatol ng kapansanan, kundi isang pagkakataon para magbago. Ako po ang inyong kapamilyang doktor, si Doktora Reyna. Nagpapaalala na sa tamang gabay, ang kalusugan ay ginto. Hanggang sa susunod at pagpalain po kayo ng may kapal.